Let us open our Bible on Jeremiah 7 verse 23. Praise the Lord. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people. And walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Okay. Para matawag ta sa Diyos ng iyang mga katawhan, para po tayo ay tatawagin ng Diyos na kanyang mga people or mga tao niya. Sinasabi po dito, but this thing commanded I them, saying, Obey my voice. I will be your God, and ye shall be my people. And walk ye in all the ways have I commanded you, that it may be well unto you. So sa buhay natin, yun ang gusto ng Diyos. Para siya yung ating maging Diyos at tayo ay kanyang mga people, sundin natin lahat na kanyang mga sinasabi. Lumakad tayo sa Espiritu, wag sa laman. Kasi ang laman, lagi itong kumukontra sa batas ng Espiritu. At ang batas naman ng Espiritu ay laging kumukontra sa batas ng laman. These are contrary each other. Hindi ito sila pwedeng magsabay at maghalo. Kaya pipiliin natin ang lumakad sa Espiritu para makasunod tayo sa lahat ng mga inuutos ng Diyos sa buhay natin at siya'y maging Diyos natin. Pag sinabing siya'y maging Diyos natin, siya yung maging ating deliverer, siya yung ating maging protector, siya yung ating maging promotion, siya yung ating maging victory sa buhay natin sa lupa, sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Gawin natin lahat na kanyang mga sinasabi. Gusto kasi ng Diyos, mag-o-organize yan ng kanyang people para gagawa sa kanyang mga purposes dito sa sanglibutang ito. Kaya tayo na sumampalataya at naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating gawin, pagsunod lang sa Kanya. Siya na yung kikilos sa lahat. Siya na yung mag-bless sa atin. Siya na yung magamit sa atin. Both parties, kayo na kongregasyon, kami rin na mga worker sa spiritual. Pareho lang tayo ng qualification, kabanalan at katuwiran at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pareho lang tayo gagamitin ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang purpose na dapat niyang ma-establish dito sa sanglibutang ito. Kaya basahin natin ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga people, anong gagawin niya sa kanila dito sa lupa. Basa, Exodus 19:15 verse 6. Exodus 19 pala. 19:5 and 6. Sige po. Praise the Lord. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And you shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Yan. Tingnan mo. Obedience, nag-iisang require ng Diyos. Now therefore, if ye will obey my voice indeed. Yun talagang dibdiban. Yun talagang totoo. Hindi yung laro-laro lang, bahay-bahayan lang, testing lang, pero yung pala, pag may mga pagsubok, mayanig. May mga pagsubok, makilos, lalabas ang makalamang pananalita, makalamang reaction. Hindi pwede yan. Pigilan talaga natin yung ating sarili na hindi lumakad
contrary to the spiritual law of God. Praise the Lord. Kasi pag gamitin natin ang ating makalaman at masunod ito, yung sinabi ni Jesus, yung nakaputol sa tainga, pasok mo yung knife mo dyan. Diyan ka mabubuhay, diyan ka rin mamamatay. So walang protection ang Diyos. Kasi nilagay mo na sa kamay yung iyong revenge. Diyan ka mabubuhay, diyan ka rin mamamatay, pababayaan ka ng Diyos. Bakit? Pinakatawanan mo na yung kanyang revenge sa kaaway mo. Ginawa mo na. Sige, gawin mo. Pero, usapan, diyan ka mamamatay. I will not protect you. Kasi hindi ka naghintay sa akin. Ako ang gagawa dapat, hindi ikaw. Praise the Lord. Tandaan natin yan. Huwag nating kalimutan ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung mga lesson sa buhay mo nakaranas na nirebuke ka ni Jesus Christ nung minsan nagkulata ka dito? Huwag mo nang gawin yun. Huwag na. Magmatyag ka na sa buhay mo. Praise the Lord. Huwag tayong mag-isi-isi. Kasi itong ating pagpakinig sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, kailangan talaga ito ng spiritual-minded ka. Pag spiritual-minded tayo, sang-ayon lang tayo ng sang-ayon. Tingnan mo yun. Gawin nyo ang lahat na aking sinasabi sa inyo. Gawin nyo ang lahat na aking inuutos ko sa inyo. Para ako ang iyong maging Diyos at kayo ang aking maging people. Alam nyo ba kung maging people tayo ng Diyos? Sa part namin, gagamitin kami ng Diyos. Sa paggawa ng mga gawain na pinapagawa sa amin sa mga spiritual works, kayo, gamitin kayo ng Diyos. Para gawin ninyo yung gawain ng Diyos. Dito sa sanglibutang ito. We have this same category. We have this same requirement. We have this same na inutos ng Diyos sa buhay natin. Both the house of Israel, both the house of Aaron. Para maging tayo? Anong sinabi dyan? Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine. Maging kaiiba tayo sa buong mundo, sa mga tao sa sanglibutang ito. Tayo yung pinaka-special. Tayo yung pinaka-privilege sa harapan ng ating Panginoong Diyos pag ginawa natin yung kanyang tinig, yung voice niya. And ye shall be unto me kingdom of priests. Di ba? Spiritual workers. Itong people of God, i-divide niya sa dalawa. Merong priesthood para sa karian ng Diyos. Para matapos man ang ating term sa sanglibutang ito, yung kingdom of God. Sure sa buhay natin. And an holy nation. Pag sinabing holy nation, ito yung kongregasyon. Kailangan banal ka. Bakit? Tingnan mo si Joseph na nagpakabanal. Paano siya ginamit ng Diyos? Hindi basta-basta. God blessed him so much. At ang paggamit ng Diyos sa kanya, in accordance to His promise to Abraham. So si Joseph naging instrument ng Diyos para i-perform niya ang promise ng Diyos sa kanyang alagad na si Abraham. So gusto ka magpagamit sa Diyos, sa mundong ito para gagawin mo ang mga pangako ng Diyos dito sa Bible? Then be holy. Praise the Lord. Tingnan mo si Joseph. Kahit anong tukso, pabalik-balik, hindi talaga siya nag-give up. Ano yung false accusation na ginawa sa kanya, hindi talaga siya dada ng dada. Ni nagdipinsa, ni nagbahad man, ni anuman. Wala lang. He waited
upon God. Pero tingnan mo naman yung nagiging award ng Diyos o reward ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos sa buong Egypt. Ginamit siya ng Diyos sa buong angkan ni Abraham o ni Jacob. God used him greatly. Bakit? Isa lang ang ating qualification, be holy. Praise the Lord. Magpakabanal ka. Huwag mong dungisan ang utak mo. Huwag mong dungisan ang puso mo. Huwag nating dungisan ang ating pagkatao. Magpakabanal tayo. Hintayin mo how God will bless you. Para kung anumang magawa natin, wala tayong ipagmayabang. Lahat na ang ating pagmamayabang doon sa Kanya. We are just His vessels. We are just His instruments. Pag banal ka, sisidlan ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos unlimitedly. Praise the Lord. Gagamitin ka ng Diyos greatly because it is God that worketh in you both to will and to do His good pleasure. Wala na tayo sa ating sariling pleasure. Wala na tayo sa sarili nating pleasure. Wala na yan. We are doing the pleasure of God. Praise the Lord. Kaya gusto ka magpagamit sa Diyos. Diyan ka ngayon, holy nation ka, people of God ka, nasa kongregasyon ka, or dito ka ba sa tinatawag na kingdom of priest? Bahala na kung saan tayo ilagay ni Lord Jesus Christ. Basta magpakabanal tayong lahat. Gagamitin tayo ng Diyos. Ibi-bless tayo ng Diyos for His glory and for His honor. Hindi na tayo sa sarili natin na gumagawa sa Diyos. Ang Diyos na gumagawa sa buhay natin. Kaya extraordinary. Kaya nga sinabi dyan, it is a marvelous into our eyes. This is the Lord's doing, and it is marvelous into our eyes. Tingnan mo yung mga pinakita ng Diyos dyan. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ayaw talaga nilang mag-defile sa sarili nila. Holy nga eh. Holiness eh. Nung iutusan sila ng Diyos, huwag kayong sumamba ng anuman. Pinandigan nila. Nakataya yung kanilang trabaho. Nakataya yung buhay nila. Never mind. Nung tinapon sila ngayon sa apoy, lalong nakilala ang Diyos. So, gumawa ang Diyos sa buhay nila. Kumilos yung Diyos sa buhay nila because they were holy. Praise the Lord! Dahil banal sila. Gagamitin ka ng Diyos. Extraordinarily. Gagamitin ka ng Diyos greatly. Yung kakayahan natin, hindi yan ang mahahayag. Ang kakayahan ng Diyos ang mahahayag. O, sino bang taong kayang itapon ka sa apoy, hindi ka masunog? Diyos lang. O, sino bang tao na nakulong ka na, napalaya ka na, ginawa ka pang prime minister? Sino makagawa niyan? Diyos lang. Because these men are holy. Mga banal sila. Ginamit sila ng Diyos mightily. Praise the Lord. Yan ang ini-establish ng Diyos sa ating buhay. Maging kingdom of priest. Maging holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So, kikilos ang power ng Diyos. Basahin natin. Isaiah 61 verse 6. Praise the Lord. And ye shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves. Ayan. Priests of the Lord and ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles. In their glory shall ye boast yourselves. So, ibig sabihin yan, yung mga ungodly, kaninong riches ang ginamit ng Diyos na kinain ni Joseph? Kinain ng kanyang angkan. Di ba riches ng Gentile sa isang pero? Kaninong bansa naging mga gobernador si Shadrach, Meshach, and Abednego over provinces of Babylonia? Di ba hindi yan sa isang hari na
naniniwala sa tunay na Diyos ni Bukadnezar. Pero, yung riches of the Gentiles, yun ang ginamit ng Diyos para kainin nila. Para doon sila maging blessed. How? Iko-convert ng Diyos yung mga ungodly na yan to become believers. Praise the Lord. Maging believers yan sila. Ibig sabihin yan, yung buhay natin sa sanglibotang ito, hayaan natin yung flow ba ng Spirit of God ang kikilos sa buhay natin. Huwag yung flow ng ating ugat. Huwag yung flow ng ating bukog. Huwag yung flow ng ating laman. Huwag yan. Ihatid tayo niyan sa kapahamakan. Maniwala kayo. 100% yan. Ihatid tayo dyan sa gawa na yung kahapon natin, kung sino tayo. Gawa ng mga tao na walang holiness, walang righteousness. Kaya, ang importante, hayaan natin yung God kumilos sa buhay natin. Kaya nga sinabi dyan sa mga anak ng Diyos, stand still and see the salvation of the Lord. Hinayaan nila yung Diyos gumawa ng highway. Hinayaan nila yung Diyos pumatay sa lahat ng mga sundalo ni Pero. Lunod silang lahat. Basta hinayaan mo ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay mo. Ano mang hinaharap mo sa buhay mo, hayaan mo ang Diyos kumilos. Diyan mo makikita ang kanyang pagliligtas. Basta obey lang, sunod ka lang. Praise the Lord. Obedient ka lang. Sumunod lang tayo. Diyan sa Kanya. Wala nang ibang paraan. Ano pang pinapagawa ng Diyos sa atin? Basa, 1 Peter 2:9. Praise the Lord. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. Yan. So, meron pa ba tayong sarili dito? Wala na. Chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people. Bakit peculiar? Iba ka sa lahat. Bakit iba ka sa lahat? Sila lumalakad sa makamundo, makalaman, ikaw lumalakad sa espiritu. Lumalakad sila sa masanglibutan na pamamaraan, ikaw lumakad ka sa makadiyos na pamamaraan. So maging peculiar ka, maging iba ka. For what purpose? That ye should show forth the praises of Him. Whose praises? Sa Kanya, na tumawag sa atin mula sa kadiliman, doon sa Kanyang kaliwanagan. Para ihayag natin ang kapurihan niya na tumawag sa atin mula sa kadiliman doon sa Kanyang kaliwanagan. Actually, pasalamat tayo kay Jesus na pinutol na tayo dyan sa mundo. Siniparate na tayo ng Diyos para sa Kanya. Yun ang pinakamalaking miracle na nangyari sa buhay natin. We are being severed from earthly, worldly, sensual, devilish environment. And we are now here. We are holy nation, royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Basahin natin yan. Leviticus 20, verse 26. Praise the Lord. And ye shall be holy unto me, for I, the Lord, am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. Yes. Ye shall be holy unto me, for the Lord am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. We are God's properties. We are God's instruments. We are God's ministers. Tayo ay sa Diyos. At ang Diyos ang gumagawa na sa buhay natin. Kaya dyan sa part ninyo, expect gagawa kayo ng great and mighty things sa buhay ninyo. Hindi dahil sino kayo, kundi dahil ang Diyos ang gumagamit sa inyo. If ever you have done great and mighty things, give glory to God. Give honor to God. Kaya siya yan, hindi yan tayo. Kami din, sa part din namin, marami pa kaming
Ipapagawa ni Jesus sa amin great and mighty things, pero hindi amin yan. Pareho tayo, people of God, holy people of God. Siya yung magsisegregate, siya yung magbibigay sa atin ng assignments. I-ano niya tayo, designate niya tayo, ikaw, holy priesthood ka. Ikaw naman, holy nation ka, mga people na banal. Expose ko kayo, magpakabanal kayo, gamitin ko kayo to support the work of the ministry. Gamitin ko kayo para makilala ako sa buong mundo. Paano nakilala ang Diyos ng Israel doon sa Babylonia? Dahil sa mga holy people of God. And God worked in their lives. Paano nakilala ang Diyos sa Egypt? Because of the holy people of God, holy man of God, which is Joseph. God used him extraordinarily until the Pharaoh conclude that there is no other God that can perform such deliverance but the God of heaven. Di nakilala niya ang Diyos. Pero anong ginawa nila kay Joseph? Kinulong na walang kasalanan. Ba't hinintay ni Joseph? Hinintay. Binaliktad, ha? Binaliktad talaga. Pero tingnan mo naman, pag kumilos na ang Diyos, wala. Nalampasan niya lahat yung mga masters niya. Si Kapitan Potiphar, nalampasan niya. Siya yung pinaka-next. Sabi ng hari, only throne of mine is above you. Tingnan mo, he is above all over Egypt. Kaya ginamit siya ng Diyos para ma-accommodate lahat ng clan ni Jacob. At nabuhay sila, rumami sila, blessed na blessed sila. God caused them to eat the riches of the Gentiles. Praise the Lord. Ganun po. Kaya pinutol na tayo dyan sa ating mga kahapon, ano yung mga kalibre natin dyan, ano yung mga buhay natin dyan. Pinutol na tayo dyan. Huwag na nating alalahanin yan. Forget it. Praise the Lord. Kaya nga sabi ni Paul, kung meron mang ipagmamayabang sa laman, number 1 ako, may ipagmamayabang ako. Pero anong sabi niya? What I gain, I count them but lost. Forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things which are before. And I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Yan ang tutunguhin natin. Iba ito. Extraordinary ito. Hindi ito man-made. This is work of God. Praise the Lord. Oh, imagine that maging kabahagi ka sa Diyos. You are so blessed. Kaya nga sinabi diyan, if God is for us, who can be against us? Wala makakalaban sa atin. Ano pa ang gagawin ng Diyos sa atin pag sumunod tayo sa Kanya? Basa, Deuteronomy 7 verse 6. Praise the Lord. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Yes, above all people that are upon the face of the earth. Bakit above all people upon the face of the earth? Si Noah na naniwala at sumunod sa Diyos, pati ang pamilya niya, sila lang nabuhay above all people of the world. Lahat ng mga tao sa mundo. Kaya wala na ibang pinag-uusap-usapan ngayon. Na-clear, possibilities of World War III and nuclear weapons might fly any part of the earth. Magliparan na yan. Ganun. Gusto ka na maging above all people of the world ka? Sundin mo lang ang tinig ng Diyos. Praise the Lord. Sundin mo lang. Holy people unto the Lord thy God, the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. So anong gusto ng Diyos sa buhay natin? What kind of life or living we should live? Basa, 1 Peter 1:15.
and 16. Praise the Lord. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, Be holy, for I am holy. Yes. Be ye holy in all manner of conversation. Kahit yung makitungo tayo lalo't na makitungo tayo sa mga non-believers, tapos meron tayong mga argumento, ayusin natin sa kanila pag-converse. Huwag tayo yung para tayong mga mataas pa sa kanila. Praise the Lord. Kailangan tayo yung magpakita ng lowliness. Kailangan tayo yung magpakita ng meekness. Kailangan tayo yung magpakita ng broad-mindedness. Yung broad mind tayo. Kailangan tayo yung makita ng wide understanding. Praise the Lord. Para ma-search nila what kind of spirit do we have in our body. Holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. God will provide our big church. Kasi ang intention natin ng big church, to accommodate the people of God in case a-attend sila ng June 15. Why we are bound to that big church? Because God hath spoken it, and it will be done in accordance to His word. Ano palang sinabi niya? Basa. Deuteronomy 6, verse 3. Praise the Lord. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Yes, increase, that ye may increase mightily. Hindi naman sabihin natin na we will become so much comparing to other churches. Hindi. You cannot expect that. Kasi ang Bible nagsabi, ang papuntang impyerno, marami talagang pupunta doon. Ang papuntang kaharian, kunti lang. Ibig sabihin yan, we shall increase mightily kahit sa isang kaluluwa sa mata ng Diyos. That is so precious in the eyes of God. Kaya magsikap po tayong lahat. Isa lang ang qualification nating lahat. Holiness and righteousness. Para gamitin ka ng Diyos sa part mo, gamitin kami sa part din namin. Pareho tayo. Paano may tayo yung big church kung hindi kayo gamitin ng Diyos? Praise the Lord. Gamitin kayo ng Diyos. But the question is, do you believe that God can use you? Are you really sincere to become His instrument? So therefore, as what He said, I would like to make you holy nation. I would like to make you royal priesthood. I would like to make you a chosen generation. A peculiar people. O di, mag-iba tayo ng ating buhay. Sundin natin lahat ang tinig ng Diyos. Praise the Lord. Holy ka talaga pag sinunod mo yung Holy God. Banal ka talaga. So anong gagawin? Bakit tayo mag-i-increase? Kasi sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, yung mga taong hindi sumusunod, madala natin yan sila. Basahin natin yan. 2 Corinthians 10:5. The Lord. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Yan, huwag mong hayaan. Natatayo yung taning, yung masamang espiritu na mamataas against the knowledge of God. Huwag mo hayaan na yan ang ma-establish sa isip, sa pulso mo, o sa buhay mo, o sa gawa mo. Kailangan yan i-cast down. Cast down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
dalhin natin ang mga tao patungo sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ay, hindi yan basta-basta. Except God will do it. Wala tayong magagawa sa sarili natin. Kaya, hayaan na lang natin ang Diyos. Siya yung kikilos. Yung part natin, magpakabanal tayong lahat. Kayo dyan, magpakabanal kayo. Gamitin kayo ng Diyos extraordinarily. Kami rin, magpakabanal din. Pareho tayo lahat. Isalan tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, turuan natin yung mga bata, no? Mga kabataan. Sayang yung mga young people dati nagpi-perform dito ng mga choir noon, bata pa sila. Nung nagsilakihan na sila, hindi na maniwala sa pastor nila. Lalo't na sa mga magulang, hindi na maniwala. O anong nangyari ng buhay nila? Nawala na. Kanya-kanya na sila. Yung naging buhay nila, naging ungodly. Parang hindi nakakilala sa Diyos. So, hindi basta-basta. Ituro natin sa mga children natin. But there is an age of maturity that they will decide for themselves. Sila na yung magdi-decide sa sarili nila. If they choose the teaching of God which they have learned since from their childhood, they are so blessed. But if they choose the way of the world, then yun ang pipiliin nila. So ang magiging buhay nila, wala na. Gone by the wind. Mabuti lang kung makabalik. Yan na lang ang hope natin, yan na lang ang i-pray natin before matigok, makabalik pa. Pero sinayang nila yung panahon. Kung kailan sila pinagpala ng Diyos sa material, dapat ilubos-lubusin nila para sa Panginoon. Iba ang nakinabang. Iba ang nakinabang. Ibang master ang nakinabang. Isang isang demerit pagdating ng panahon. Hindi nyo ba alam? Ano man yung performance natin sa sanglibutang ito, there is always reflection in heaven. There is always equivalent up in heaven. Pag inayos mo ng husto, kaya tinan mo yung mga pangitain na when I was yet in Manila, yung status ng iyong kalagayan doon sa langit, it depends what you are doing here. So, ibig sabi ko, Lord, meron palang reflection, meron palang consequence, meron palang equivalent ang aming ginagawa dito. So, I have to treasure my time for you, Lord. I-treasure ko yung mga oras ko na para ibigay ko sa iyo. Para i-treasure mo rin ako doon mamaya. Bibigyan mo rin ako ng extraordinary na parangal. Kaya tingnan mo dito sa Bible, iba-ibang sukat. Iba-ibang sukat ang binibigay ng Diyos. It depends how, paano mo pinakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya makinig tayo ng husto. Last verse, Deuteronomy 4, verse 10. Praise the Lord. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. Yes. Napaka-importante na sa buong buhay natin, mabubuhay tayo na may takot sa Diyos. At ituro natin yung takot sa Diyos sa ating mga children. But there is an age of maturity. Sometimes children, after they reach the maturity, sometimes they choose wrongfully. Meron ding pumili ng mali. Kawawa sila. Meron ding pumili ng tama. Mapalad sila. Kaya, tayong lahat ay importante. Ni-establish tayo ng Diyos as a holy nation. Ini-establish tayo ng Diyos as a royal priesthood, as a peculiar people,
as a chosen generation para we will show the praises of Him who called us from darkness to His marvelous light. Kaya, yung big church na yan, magpakabanal lang ang bawat isa. Darating lang, ilagay lang yan sa kamay mo ng Diyos. Do it. Perform it. Kasi kayo ay mga instrumento ko for my glory. Instrumento ko for my promises. Ganon. Kahit kami nagsasalita dito, we are not speaking by ourselves. We are just His instrument. No? Instruments lang kami, magsasalita. Pero, we must be holy para hindi kami magkakamali. Yung ibig sabihin niya, hindi kayo mamislead. Hindi, tama yung direksyon na lumalawas sa bibig namin kasi God is using us. God is using me. God is using His children. So, ganun din kayo. Huwag kayong magkamali para ang paggamit ng Diyos sa buhay ninyo. Mangyayari yan. Hintayin nyo lang yan. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa bawat buhay natin. Remember that we are His ministers. We are His servants. We will be doing marvelous things for His glory and for His honor. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.